Okay, so wala po tayong music pa dahil di ko pa na ayos yung ginagamit ko po para sa music. Pero gaya ng sinabi ko na hindi po ito magiging hadlang upang patuloy na tayo po ay sama-sama na tumayo sa presensya ng buhay na Diyos. Kaya magandang umaga po, magandang gabi po sa inyong lahat at dito sa Pilipinas at gayon din po sa lahat ng mga nasa ibang bansa ay isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa oras na ito ay tayo muli ay sama-sama upang patuloy na tayo po ay alamin ang bawat mga katotohanan na kailangan po natin na ito ay maganap sa ating mga buhay. Habang tayo po ay naghihintay sa pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay, ay kinakailangan po na ang mga katotohanan ay ito ay ma-unveil upang ito po ang ating pong pamantayan sa patuloy na matagumpay na pagtawid natin sa daigdig na ito hanggang sa kalangitan. Kaya buksan po natin ang ating mga kaisipan at lumabas po tayo sa ating mga limitasyon. At hayaan natin ng katotohanan ng siyang maglukluk sa atin sa presensya ng buhay na Diyos. Kaya po, sa oras na ito ay mula po doon sa Matthew chapter 16, verse 18 hanggang 19. Ang sabi po rito, "And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven." Manalangin po tayo. Father, we thank you for this day that you have given us again, Lord, upang patuloy na kami ay magsama-sama na papasok into your holy presence, O God Almighty, at patuloy na kami po ay yakapin kung ano mga katotohanan na ito, Diyos, ay mahayag sa aming mga kalagitnaan. Dalangin po namin naman na ang lahat ng mga katotohanan na ito ay maririnig ng lahat, O Diyos, ay may kapangyarihan na manuot sa kalamnan, sa mga kasukasuan ng lahat at sa kaibuturan ng kanilang mga buhay, Panginoon, upang kami po ay sama-sama na patuloy, Panginoon Lord God, na maglakbay into thy holy presence all day long hanggang sa pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay. Salamat, even the presence of all your heavenly hosts, na ito, Diyos, ay ibinaba mo, Panginoon Lord God, na pinamumunuan ni Angel Gabriel and Angel Michael, in order to encamp us, O God Almighty, against all the enemies, Lord God Almighty. Thank you so much, even higit sa lahat, yung your holy presence at ang bukas na pintuan ng kalangitan na malaya po kami na patuloy na sama-sama to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you, give you praise, glory, and honor in the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating topic for today, actually ito po ay napaspasadasan ko na po sa mga BS po namin, pero kinakailangan po na ito ay mapag-alaman po natin dahil maraming mga bagay na ito ay hindi po nahahayag sa buong mundo. Kaya po ang ating pong tatalakayin ngayon is the real image and likeness of the church. So, kung bakit kailangan po, dahil sa katotohanan na ang salitang church na ito yung sinabi ng Panginoon in Matthew chapter 16 verse 18, that upon this rock I will build my church, ay nasasalaula po yung katotohanan hinggil dito. So nasisira yung soberenya ng salitang church o yung sinabi ng Panginoon na kanyang itatayo.
Kaya po, kinakailangan po natin mapag-alaman dahil ang church na sinasabi ng Panginoon ay ito po ay napakataas ang kanya pong karangalan dahil ito po ang kaluwalhatian ng buhay na Diyos. Ito ang kanyang korona at ito rin yung magpapanumpalik ng karangalan ng Diyos na nasira dahil sa kasalanan na dumating sa mundong ito. Kaya po, kung titingnan po natin, mula pa nung umpisa, ay doon sa Genesis, nung likhain po ng Diyos ang tao, anong sabi niya? And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. So yung nilikha ng Diyos na tao sa paraiso in the Garden of Eden ay lilikha niya according to their image. Ano po? And after their likeness. So dito ay makikita po natin na ang tao ay linikha ng Diyos na ito'y magiging kanyang karangalan. Kaya makikita natin na nung tiningnan ng Diyos yung kanyang nilikha na si Adan at Eva, ang sabi niya, it is good. So ito yung kanyang nagpapayag ng kanyang karangalan at kanyang kadakilaan dahil sa kanyang likha, obra maestra. Ngunit ito ay nasira, nabigo ang Diyos dahil po sa kasalanan na ito ay nagawa ng ating ninuno na si Adan at Eva. Kaya po nasira po yung kanyang layunin na maparami ang tao sa buong mundo, na nung sabi ng Panginoon na go, be fruitful and multiply and replenish the earth, supposed to be, yung pong maliit na bahagi ng planet Earth na ginawa ng Panginoon, the Garden of Eden, na ito ay miniature in heavenly paradise, ay ito ay palalawakin, ire-replenish ng tao. Pero lahat ng mga tao na ito ay ipapanganak, ay sila po, ang kanila pong kalikasan, ay sila po ay supposed to be, they are also created in the image and after the likeness of God. So, magiging karangalan ng Diyos, pagka sinabi na they are created in the likeness and the image and after the likeness of God, ibig pong sabihin, that they join together as one, with one language. So it is a heavenly language. At wala po yung langwahe ng mundong ito, kundi lahat ng kanilang bibigkasin ay mga salita that is in heaven. So, dito, nung nasira, ay dito na nawala, nabigo po ang Diyos doon sa kanyang layunin kung bakit niya nilikha ang tao. Kaya po, makikita po natin na ang Diyos ay nagsisisi kung bakit niya nilikha ang tao. In Genesis chapter 6, na ang sabi rito, and God saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. So ibig sabihin na nagsisisi ang Diyos kung bakit niya nilikha ang tao dahil ito yung nagdala ng grievous sa kanyang puso dahil wala nang makita ng Diyos na maganda na ito ay nasa isipan at tumalabas sa bibig ng tao. Kaya nga nung nahulog na, actually ay gustong i-restore ng Diyos ang mundo. Kaya po makita po natin, bagamat inilabas sila Adan at Eva mula doon sa Garden of Eden, ay supposed to be gagamitin ng Diyos si
Abel. Pero si Satan ay ginamit niya si Cain upang patayin. Kaya po, si Adan ay nagkanak muli na ang sabi sa Genesis chapter 5 verse 3, and Adam lived in 130 years and begot a son in his own likeness after his image and called his name Seth. So, makikita po natin kung may mga ipinapanganak ay ito po ay sila ay ipinapanganak according to the likeness after the image of Adam. So, ganun din po nung sinabi ng Panginoon na ang sabi po niya sa Matthew chapter 16 that ang sabi niya, I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So, ibig sabihin na yung salita niya, na sabi ng Panginoon, I will build my church, ay hindi po tao ang siyang magtatayo o gagawa ng church. Dahil ang Panginoong Hesus, ang sabi niya, I will build my church. So, He's going to begat the church in His own likeness after His image, the Lord Jesus. So, yun po yung kalikasan ng iglesia na ito ay ipapanganak, it will be created by Jesus Christ, ipapanganak in the image and the likeness of our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin na mataas na bagay ang salitang church. Hindi po ito isang ordinary na ito'y ginagamit ng maraming mga tao para lamang makapagtipon ng maraming mga miyembro. Hindi po. At sasabihin na magkakaibang pamilya pero church lahat yan. Hindi po ganon, dahil yung church na sinabi ng Panginoon ay ito po yung may tatak na ito yung magsisimbolo na sila yung karapat-dapat na aakyat sa kalangitan. So makikita po natin na noong pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, at nung siya po ay bago niya ipakawalan yung kanyang last breath, ang sabi niya, it is finished. So ibig pong sabihin na yung kanyang nung sinabi niya it is finished, yung darating na dispensation sa kanyang pagpunta in the cross ay tapos na po yung pong bahagi o yung batas na ito ay naibigay sa tao. Tapos na po yun. It is finished. Dahil ang papalit na dito, it is the full operation of the Spirit of God. Kaya nga nung namatay ang Panginoon, nabuhay siya, umakyat sa langit, at pagkatapos siya po ay bumaba sa katauhan in the person of Christ, the Son of the living God. Ang layunin yung kanyang pagbaba ay upang to enthrone Himself in the mortal being of those people na susuko sa Kanya. Susuko sa Kanya and allow themselves na mamuhay under the rulership of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. So yun po yung layunin ng Panginoon, kaya po bumaba siya at mag-enthrone sa bawat buhay ng bawat katawan ng lahat upang dalhin na niya yung katuparan ng pangako na ito yung magiging daan para ang church na ito'y sinabi niya that I will build my church ay maitatayo na niya, maitataguyod niya, maipapanganak niya na ito ay according to His image after His likeness. So yun yung church.
Hindi po ito yung church na dahil meron yung scripture, yung Biblia, at maraming nagtitipon-tipon, ay sinasabi na church yon. So maraming mga kamalian. Dahil makikita po ninyo, di ba, bakit kinakailangan na ang kapilya ay maglagay ka pa ng cross doon sa harap? Di ba? So, ito yung sinasabi ng marami na kapag naglagay ka ng cross, yun po yung tanda na yung kapilya ay simbahan. Yun yung paliwanag po nila. Pero ang tinutukoy ng Panginoon na ito'y itatayo niya na simbahan ay hindi po makikilala na simbahan yun sa pamamagitan ng building. Sa pamamagitan ng cross na ilalagay doon dahil yung cross ay tinapos ng Panginoon na ito'y nagbukas ng divine amnesty sa atin bilang Gentile by nature. Pero yung po ay itinayo niya upang yung kanyang itinayo or ipinanganak na iglesia or church ay hindi po ano pa mang bagay na ito ay sasabihin na kapilya o ano pa man, pero makikilala yung church sa pamamagitan ng kanyang buhay. Yung buhay ng sinuman na ito ay naging obra maestra ng Panginoong Hesukristo. So, yun po yung ibig sabihin. So, tayo bilang Gentile by nature, tayo po yung naging obra maestra ng Panginoong Hesus. Na ang sabi po niya, in Ephesians chapter 2, verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. So, ibig pong sabihin na ito ay obra maestra ng Panginoon upang lahat ng mga tao na ito'y papasok in His kingdom ay sila po ay matatransform, mako-convert into a real church to become the image and the likeness of the Lord Jesus Christ. Yun po yung ibig pong sabihin na hindi po maaari na sasabihin na may cross, simbahan yon. Hindi po, may kapilya, simbahan yon. Hindi po, kundi yung tao na ito ay kanya pong trinabaho, it is His workmanship, ay ito yung makikita sa kanya, makikilala siya na siya yung church. Dahil ang church na sinasabi ng Panginoon na kanyang itatayo ay ito po yung kanyang image after His likeness. Kaya kung mababasahin po natin doon sa Matthew chapter 16, verse 18, ulitin ko po, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So hindi maaari na yung church na kanyang itatayo, ay hindi maaari na hadlangan pa ng demonyo o ang impyerno. Hindi na niya mapipigilan. Bakit? Because the church is created into a highest dimension na kung saan ay lahat ng mga bagay sa mundong ito is living above all circumstances and above all kingdom, far above all principalities, rulers, and powers of darkness. That is the church na sinasabi ng Panginoon. Na ang sabi po niya rito, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So yung church na sinasabi ay katulad po ng isang pebbles. Kasi yun Peter is Petrus. Ang ibig sabihin, pebbles yun. Gayang sinasabi ko na kapag naisimento sa isang pundasyon,
yung maraming tables, pagka ito'y hinugasan ng tubig, lalabas po yung mga dikit-dikit na mga tables na maganda yung kanilang formation at yung formation nila nagpapaganda na doon sa pundasyon na siya yung magiging karangalan ng pundasyon dahil maganda inseparably at sila ay cleaving together to that foundation. So ibig pong sabihin, yun po yung church that is cleaving together to Christ. So ibig sabihin na that image of the church is one together. Ito yung heartbeat ng Panginoon dahil ang kanyang itinayo ng church, ito yung kanyang katawan. Pagkas ito yung kanyang katawan, ay sila po ay kumikilos na iisa sila in order to fulfill yung pong mission na ito ay ipapabalikat ng Panginoon na ito ay magtataguyod to rescue mankind. So yung po yung ibig sabihin. Kaya nga yung Petrus ay ito yung uri, ito yung klase ng church na kanyang itatayo. Hindi po watak-watak. Hindi po ibang organization at ibang organization sasabihin ibang church, maiisang church pero magkakaiba. Hindi po ganon. Hindi po ginagamitan ng karunungan. Kaya nga sinabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 2. Maliwanag po na ang sabi po ni Pablo, kasi ni Pablo po, sila yung nagtayo ng mga sinaguga at sila na yung nagturo about yung pong tradisyon. Na ito yung tinatawag ngayon na yung kapilya ay yun na yung church. Pero yung mga iba naman, yung mga nasa loob, itinuturo na yung tao ay church. Kaya lamang kung titingnan natin, yung pong church na sinasabi, ng mga tradisyon ay hindi po uugnay doon sa realidad na sinabi ng Panginoon na upon this rock I will build my church. Dahil yung pong itatayo ng kapilya ay simbahan ay mga tao na yung katulad ni Peter na hindi naman nag-aral pero compare sa mga tao na nag-aral sa mga Pharisees at mga Sadducees na yung sinabi ng Panginoon na sa kanilang pagbabasa ng mga scripture, ang sabi ng Panginoon na sinasaliksik ninyo, John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang kasulatan dahil dito naniniwala kayo na meron kayong buhay na walang hanggan. At totoo, dahil ito yung nagpapatunay sa akin. Pero di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So ito yung itinayo ng mga Pharisees and mga Escribas, mga Sanhedrin, na ito yung tradisyon na umabot hanggang sa panahon po natin dahil doon sa Bible School, kaya mahirap na kapag magsalita ka ng katotohanan, hindi na nila matatanggap. Katulad nung panahon ng Panginoong Hesus, nung nandito po siya at kanyang ipinapaliwanag concerning yung pong reality of the scripture, yung mga sinasabi about the law, ay galit na galit ang mga Romans, galit na galit ang mga Sanhedrin dahil yung turo ng Panginoon is contrary to their doctrines. Kaya tinagurian siya na siya ay nagbablasphemy. So makita po ninyo na itong church, kung makikita po ninyo, nung tinanong ng Panginoon yung mga disipulos niya, ano ang sinasabi ng mga tao hinggil sa anak ng tao? Diba sabi niya, Matthew chapter 16. Ang sabi yung mga disipulos, ikaw daw. Yung mga iba sinabi na ikaw daw si Jeremiah. Yung mga iba sinasabi na ikaw si John the Baptist.
Yung mga iba, ikaw daw ay isang propeta. So, hindi po magkakaugma yung mga sinasabi ng karunungan ng tao. Ito ay kanila pong interpretation lamang kung sino si Jesus, ang anak ng tao. Pero nung dumating, ang tanong sa kanyang mga disipulos, kayo, anong masasabi niyo hinggil sa akin? Ang sabi ni Pedro, siya yung sumagot, ikaw si Kristo, anak ng buhay na Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapalad ka, Pedro, dahil hindi mo nalaman ito sa laman at dugo o tao, kundi ito ay nalaman mo mula sa aking Ama sa langit. So makikita po ninyo na dito na niya sinabi, and I tell you, I call you Peter, sabi niya, and upon this rock, I will build my church. So dito na niya ipinahayag. Dahil yung itatayo niyang iglesia, ay yun yung mga tao na may kakayanan na makinig sa tinig ng buhay na Diyos. At hindi katulad ng mga aralan ng mga Pharisees na ang kanilang pamantayan ay yung napag-aralan at yung interpretasyon nila concerning the law or the Torah book. Yun po yung batayan nila. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung nangyayari at sasabihin na sila ay church. Pero ang kanilang pamantayan sa pagkilala sa Diyos ay yung kaunawaan nila hinggil doon sa nasusulat. Pero makikita po natin na nung sinabi ng Panginoon na mapalad ka, Pedro. Bakit? Dahil nakarinig niya. Hindi alam ni Pedro kung paano niya narinig, pero dumating sa kanya. Na ito yung sinasabi ni Pablo, na ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10, but God has revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searches all things, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. So makikita po natin na yung tao, hindi niya kilala ang Diyos. Ang nakakakilala sa tao ay yung espiritu na nasa sa kanya, which is the spirit of this world. Kaya alam yung espiritu na itong taong ito ay lasinggero, itong taong ito ay sugarol, itong taong ito ay durugista, itong taong ito ay marites, apapera. Kaya sabi ni Pablo na ang nakakakilala sa tao ay yung lamang espiritu dahil espiritu ng tao na nasa sa kanya. Ganon din ang Diyos, sabi ni Pablo, na ang nakakakilala lamang sa Kanya ay ang Espiritu ng Diyos. At yun yung dahilan kung bakit ang Panginoon ay bumaba bilang si Kristo upang mag-entron sa ating mortal na katawan at dadamitan na niya tayo ng Espiritu galing sa Kanya to eliminate yung mga Espiritu na nasa tao, na the spirit of this world, para makilala natin ang tunay, ang buhay na Diyos. So yung po ang ibig sabihin, dahil kung wala, alam mo lang may Diyos, alam mo na may Kristo, pero hindi mo siya kilala, dahil iisa lang ang makakakilala sa Kanya, yung Espiritu ng Diyos. And nung pumunta ang Panginoong Hesus to enthrone Himself in our mortal being, ay ito na po yung kanyang daladala upang dalhin sa atin the grace of God, which is the Spirit of promise, na ito yung maidadamit sa bawat mga tao na nagpakumbaba at sumuko sa Kanya upang through the Spirit of God, dito muna makikilala ang buhay na Diyos. Kaya nga, yung pagkatao ng church, kaya tinawag na church. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya, ibig sabihin na yung church na binabangon ng Panginoong Hesus ay ito po ay
namumuhay sa pananampalataya. At inuulit ko po na ang pananampalataya ay hindi yung naniniwala ka na, hallelujah, bibigyan ako ng Diyos ng 1,000,000. Hallelujah, nung nabigyan ka, salamat Panginoon. Pero hindi sa Diyos nang galing yon, dahil ang pananampalataya ay ito, ay ang ating pagsunod sa tinig o sa salita ng Diyos na nag-entron sa atin. Nag-entron. So, dito, yun yung pananampalataya. The voice of God plus yung obedience mo na sumunod, that is faith. So, ang church na sinasabi ng Panginoon ay hindi po ito minomobilize ng tao. It is not motivated by the wisdom of men. Dahil kaya nga sinasabi ni Pablo na ang sabi niya, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. So, in spirit, because of the Holy Ghost, the grace of God, and of power, it is the risen Christ that dwells, supposed to be in your mortal being. Kaya there is fellowship between man and God because of the grace of God. Kaya nga, magiging isa yung church kay Kristo. They are one together. At lahat ng mga papasok dito will also be one together. Bakit? Dahil iisang espiritu ang siyang magmomotivate at magmumobilize sa ating buong pagkatao. After na tayo po ay iligtas ng Diyos mula sa kapangyarihan ni Satan at mga espiritu sa mundong ito through the law of the flesh. Kaya sa Kanya na tayo nagpapasakop. Kaya nga sabi niya sa Kanyang mga disipulos, na anong sabi niya? Go and teach all nation. Ano ba yung pagtuturo? Dahil nabasa mo ang Biblia o ano pa man, ituturo mo? Hindi po. Teach all nation, ibig sabihin, ipakita mo kung ano yung realidad na nasa sayo. Dahil kung bibig mo lamang ang magsasalita without any proof, paano makikita at maniniwala ang mga tao? Sasabihin nila, hallelujah, pero di nila nakita yung Diyos na ito'y tinanggap mo o tumanggap sa'yo, hindi nila makikita dahil wala silang nakita sa'yo. Kaya makikita po natin na ang sabi ni Pablo, my words and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Howbeit, eto na, we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Walang kabuluhan, walang saysay ang karunungan ng tao. Diba? Wisdom of this world and the wisdom of the prince of this world. Ang mga demonyo. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of the world knew. So, makikita ninyo, wala sa mundong ito. Hindi makilala. Ang alam lang natin kung ano yung mga ipinapakita at kung paano tayo minotivate ng mga si Satan through the spirit of this world, yun lang ang alam natin. Nung binuklat natin ang Biblia, oo, may pangunawa tayo, pero sariling interpretation, but I tell you the truth, that the reality of the truth ay hindi po nabilanggo within the limitation of men, but it is stand beyond limitation of men. At ikaw ay maaaring makapag-soar up beyond your limitation when the grace of God has the full manifestation into your life, and that you become a real church of Jesus Christ, the image after the likeness of Jesus Christ. That is the church.
Kaya kapag nagtitipon-tipon lahat with one spirit, wala nang bangayan, wala nang awayan, wala nang tampuhan, wala nang conspiracy. Dahil paano magkakaroon pa nun, napalitan na yung mga espiritu na sila ang may author ng espiritu ng mundo, na sila yung may author ng pagkagalit, pagkamuhi, pagkatatampo, pagmamarites, lahat yan. Napalitan na ng espiritu ng Diyos upang yung salita natin ay hindi na kayang hadlangan pa ng demonyo. Dahil the word that we are going to speak, it is a highest language. It is the language of the Lord Jesus Christ. Kaya yun po yung dito tayo na sinabi ng Panginoon na kailangan maging isa tayo. Dahil yung lingwahe na ating pong dala-dala ay iisa. Kaya makikita ninyo, maging si Nimrod. Gusto kong balikan yon dahil napakaganda po yung nangyari. Doon sa Genesis chapter 11, na noong si Nimrod, kasi ulitin ko na si Satan, si Lucifer, ang original na kanya pong layunin noon ay upang uupo sa trono ng Creator, ng Diyos. At ang sabi niya, I will be like Him. So, I will. Andun yung pride. Kaya po nagkasala siya ng treason, kaya po pinalabas ng Diyos siya kasama yung mga 1/3 ng population ng angel. Na naalis yung kanilang angelic body ay sila yung mga disembodied spirit na nandito sa kalawakan, sa ibabaw ng lupa at ilalim ng lupa. At sila'y nananahan sa hangin. Kaya nung pumasok sila sa katawan ng tao, yun sa belly, yun po yung partes ng katawan ng tao na walang laman at doon sila tumitira kung wala ka kay Jesus. Kaya doon na nila minumotivate ang ating buhay according sa kanilang kalikasan kung sino ang nasa loob. Although, yung isip, alam natin na may Kristo, alam natin na sasabihin na kami ang church, pero yung kalikasan mo ay hindi po the image and the likeness of God, pero still the image and the likeness of this world, the devil. Kapag di mo natagpuan the risen Christ, at yun lamang scripture ang nakita mo, hindi ka pa matatawag na church. Dahil yung church na sinabi ng Panginoon na itatayo, ito yung magbibigay sa Kanya ng karangalan. Ito yung magpapanumbalik sa nabigo at naudlot na layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao in paradise. Kaya makita natin na nung nahulog sila Lucifer na naging si Satan, naging demonyo, lahat ng kanyang mga alipores ay nakasama na niya andito sa kalawakan, andito sila sa hangin, ay ang ginamit po ni Satan para muling tupad yung kanyang layunin to sit at the throne of God, ginamit po niya si Nimrod. At si Nimrod po ay siya po yung pinaka-greatest hunter in the whole world, kaya lang siya po ay galit sa mga matutuwid. Kaya, inorganize po ni Satan through Nimrod ang mga Gentiles at tinipon at inorganize niya na magkaroon sila ng iisang salita, one language, upang itayo yung tore hanggang sa kalangitan, doon sa trono ng buhay na Diyos. Kaya nung sinabi ng Panginoon, nang sabi, verse 4, and they said, go to let us build us a city and a tower whose top may reach up unto heaven. And let us make
us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they began to do. And now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. So, makikita po ninyo na ang sabi ng Panginoon, ng Diyos, na mangyayari na yung tore ay aabot sa kalangitan, doon sa trono. Dahil sila ay iisa, at ito yung heartbeat ng Panginoon, na ang church ay iisa, hindi magkakaisa, hindi nagkakawatak-watak. Dahil ang sabi niya na, and they have all one language. So, ibig pong sabihin, iisang language na salita ang dala-dala ng church. Hindi na po yung naiisip ng tao. Hindi na po yung sariling interpretation concerning yung pong kasulatan, the scripture or ang Biblia. But it is the language of the Lord Jesus Christ na ito ay pinamumunuan the grace of God, which is the Holy Ghost, na ang sabi ng Panginoon na siya, in John chapter 14, He will teach you all things and put to remembrance everything that I have spoken unto you. And John chapter 16, He will guide you into all truth. So siya na yung magdadala upang yung salita natin lahat, being a church, ay iisa. It is a highest language na hindi kayang abutin ng kaisipan ng tao, because the language of God, it is stand beyond limitation of men. Kaya nga sinabi ng Panginoon that the gate of hell should not prevail against them. Hindi na po pwedeng hadlangan dahil hindi na po niya mauunawang kung ano yung mga sinasabi natin being a church. Because Satan never understand the language of God. Dahil yung lingwahe lang niya na ito ay iminotivate sa tao, na ito ay nagdala ng limitasyon sa atin upang ang ating kaisipan ay mabilanggo na lamang sa karunungan dito sa mundong ito. Kaya po, anong sabi niya? Na kung sila ay iisa at iisang salita, sabi ng Panginoon, yung kanilang gagawin, sabi niya, ay wala nang makakahadlang sa kanila kahit na ano ang kanilang imaginin na gagawin. So makikita po ninyo, di ba sabi ng Panginoon dito, na isa man o dalawa ang agree together touching everything, sabi niya, then the Father is going to fulfill. So hindi po ibig sabihin na tumawag ka kasi ganyan yung practice ng mundo eh. Sasabihin, halika kapatid, mag-pray tayo, magkaisa tayo, ipanalangin natin ng Panginoon ay mag-provide ng 1 million. Diba? Kasi kapag ka nagkaisa tayo, ibibigay ng Ama, sabi ng Panginoon. Hindi po ganon. Kundi, kung ano yung ini-imagine ko concerning the kingdom, ganon din yung ini-imagine mo. Kaya kung dalawa kayo agree together, ibig sabihin na okay ka na, ito ay dumating, that you are one to that imagination, that everything wala pong imposible na hindi po mangyayari. Kaya makikita po ninyo bakit puspusan ang panalangin ng mga papastor, mga bishop, o ano paman. Ipinapanalangin ang Pilipinas. Ipinapanalangin ang ekonomiya. Ipinapanalangin ang presidente. Ipinapanalangin ang vice-presidente. Diba? Ipinapanalangin lahat. Pero bakit walang nangyayari? Andun na yung mga pumupunta na mga chaplain, para ituro sa mga governance yung kanilang nabasa na scripture. Pero ano ang nangyayari? O tumataas ng konti yung kanilang moralidad,
moral values, pero yung corruption ay hindi. Bakit? Dahil hindi pa po sila na-establish or na-convert to become a real church, the image of Jesus after his own likeness. Hindi pa po sila na-establish. Kaya ano ang mangyayari? Wala pong nagaganap. Kundi ang mga nagaganap lamang ay yung pagandahan na lang, paramihan ng mga miyembro. Yung palakihan ng grupo. Pero kung nauunawaan po natin yung sinabi ng Panginoon na merong maluwag na daan at marami ang lalakad dito. Pero ito ay hahantong sa kapahamakan. Pero merong makipot na daan, ang sabi niya, na ito ay napakakipot, naiilan lang ang makakakita, ngunit buhay na walang hanggan ang hangganan noon. So, ibig pong sabihin, bakit makipot? Dahil kapatid, kapag ka ikaw ay matransform or mag-convert a real church, the image after the likeness of the Lord Jesus Christ, ay siguraduhin mo na kung ikaw ay papasok in the presence of Jesus Christ, siguraduhin mo na ikaw ay matibay at matatag. Naharapin ang bawat mga persecutions, pang-alipusta, dahil marami ang tawag dito, conspiracy laban sa iyo. Marami ang tatalikod sa iyo. Marami ang magbaback out. Aalisin lahat ng mga suporta sa iyo para di ka makakilos. Ganun po ang mangyayari. Kaya nga makipot dahil hindi nila kayang tanggapin. Kaya nga natutuwa ako dahil merong pastora na nagsasabi na nakakatakot daw yung turo ko dahil kung makinig sila, mapapahamak daw sila dahil ako raw ay hindi nagtapos sa pag-aaral sa Bible School. So, kaya kinakausap ang ibang mga papastor na huwag silang makinig sa akin. Kaya ang sagot ko naman, oo. Dahil yung Bible School ay tanggap ng lipunan. Sa buong mundo tanggap yan eh. Kasi yun yung bunga ng inilabas ni Martin Luther na theological tradition na ito ay nagpasalin-salin hanggang sa panahon natin. Kaya doon na sila naniwala na kung nakatapos ka ng theological tradition, ay yung mga binabanggit mo ay totoo. Pero sabihin ko po sa inyo, sabi ko nga na sa mundo tanggap sila. Dahil yun po yung kinakasihan nila. Pero hindi sila tanggap ng Diyos. At nasa scripture yan na hindi nila nababasa. Sabi ko, wala akong pinag-aralan sa Bible School. Pero tanggap ako ng Diyos. Dahil hindi ko pinapahayag yung sarili kong interpretation, but I speak according to the voice of God. Kaya yun yung church. Ibig sabihin, meron tayong kakayanan na marinig yung pong mga tinig o salita ng Diyos na ito'y lumabas sa kanyang mga bibig. At kapag dito tayo nagpasailalim sa tinig na yan, that is faith. Kaya ang church, it is mobilized and motivated by the Spirit of God and not the wisdom of men. Kaya marami po ang magagalit. Bakit? Dahil ang sabi po ni Pablo, dahil karanasan po niya ito. Na ang sabi po niya,
Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So, ibig sabihin na yung nagmo-motivate sa atin ay Spirit from God. Kaya, kung ito yung nagmo-motivate sa akin at yun din magmo-motivate sa iyo, wala pong imposible na tayo ay maging isa. Dahil magkakaroon tayo ng iisang language. It is the language of the risen Christ. The highest language. Na yung sabi po ni Pablo, which things also we speak not in the words which men's wisdom teach. Ang sabi niya, nagsasalita tayo, sabi niya, hindi sa mga salita na nanggaling sa karunungan ng tao na itinuturo, but which the Holy Ghost teach. Ngunit yung itinuturo ng Espiritu Santo, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man yun yung kaisipan na ng tao, the wisdom of man, receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. So, hindi nila matanggap. Kaya, ano ang mangyayari kung di nila matanggap? Kaya ngayon yung sinasabi ni Pablo kay Timothy in 2 Timothy chapter 4, na ang sabi niya, for the time will come, sabi niya, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. Makita nyo, reprove, rebuke, exhort, with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Ibig sabihin na aalis sila, tatalikod sila, dahil masakit sa kanilang mga tenga. Dahil akala nila na yung kanilang napag-aralan ay yun na yung katotohanan. Pero meron pa palang mga salita na ito'y hindi nila kailanman narinig sa kanilang pag-aaral, kaya po nanggagalaiti yung kanilang mga tenga. Kaya aalis sila at maghahanap ng mga taong magtuturo na akma doon sa kanilang pandinig. Na akala nila, ganon yung church. Hindi po. Ang church ay meron pong karangalan na hindi kayang ibigay ng tao except the Spirit of God ay siyang mag-mobilize sa iyo upang maparangalan mo ang buhay na Diyos. Kaya nga yung the church ay siya yung karangalan ng Diyos. The church ay siya yung corona ng Panginoong Jesus, the risen Christ. The church is the victory of Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay tagumpay sa likuran ng maraming mga persecution at maraming mga pag-alipusta, then that is the victory na nanggaling sa Panginoong Hesus. Makikita po ninyo. Ngayon, ano ang nangyayari? Sasabihin, ipapanalangin natin, ganito, ang governance, tapos pag nakita natin, ay kinakailangan na i-expose mo lahat ng mga karumihan na ginagawa ng gobyerno. Tapos in-expose ko ito para malaman natin kung ano ang ipapanalangin natin. Mga kapatid, hindi po ganoon. Dahil ang mundo, it is the habitation of devils. Ibig pong sabihin, apart from Christ, ay wala pong magagawa, kundi sunod-sunuran concerning the nature of this world.
ang kailangan? Kailangan makita nila yung mga meron pong access towards the government, kinakailangan para hindi masayang yung inyong mga ginagawa, kinakailangan magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at isuko ninyo ang inyong sarili. At hayaan ninyo na kayo po ay makonvert, matransform to be a real church. Dahil ito yung ipapakita natin sa lahat ng mga tao. Kaakibat ng mga salita na ito ay babanggitin natin because of our life. So yun po yung ibig pong sabihin. Kaya nga, the church ay tayo po yung gospel ni Kristo. The gospel of Christ. Dahil tayo yung magsasalarawan concerning the reality of the truth of God. Na ito ay nagkaroon ng manifestation. So yun po yung ibig sabihin ng iglesia o church. Kaya po kung ang church ay ito ay itinuturo, ay yung pong scripture at itong mga epistle ni Pablo, ay hindi po church yan. Kundi isang pagtitipon lang ng tao, religion or tradition. Dahil makita po ninyo, tayo'y mga Gentile by nature. Maliwanag po sa banal na kasulatan na yung scripture ay hindi po naibigay sa atin. Hindi po sa atin yan. Kaya nga sabi ko, nung sinabi ng Panginoon na ang sabi niya, hindi ako pumunta rito para iabulis ang batas at mga propetas, kundi ito ay ipatupad. So ibig sabihin, nung pumunta ang Panginoon in the cross of Calvary for the regeneration of Israel, ay ito ay na-accomplish na niya yung batas na ito ay linabag ng kanyang mga bayan. Siya na po yung nagsakatuparan in behalf of Israel. Hindi po sa atin. At yun namang gospel, yung epistle ni Pablo, yung mga books na yan, hindi mo maaaring pumulot ka doon at ibabato mo sa mga tao. Kasi titingnan po ninyo, kanino ba naka-address ang mga sinasabi ni Pablo? Hindi ba maliwanag na let's say doon sa Romans chapter 1, hindi ba maliwanag na ang sabi po niya rito, sabi niya, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophet in the Holy Scriptures, concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to the Son, to be the Son of God and with power according to the Spirit of holiness by the resurrection of the dead. Verse 7, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kaya makikita ninyo na naka-address po sa Roma itong sulat at lahat ng mga sinasabi niya ay ito po ay sinasabi niya dahil nakikita niya yung kanila pong kakulangan na ito ay kailangan malaman nila upang mapalakas sila at maituwid yung kanilang landas, being the Church of Jesus Christ. So ibig sabihin, sila po yung naipanganak through the manifestation of the Spirit of promise. Ganon din sa mga ibang libro. Pero kung titingnan po natin, hindi po magkapare-parehas ang approach ni Pablo sa bawat mga bayan na kanya pong pinupuntahan. Iba sa Corinto, iba doon sa Roma, iba doon sa Ephesus. Dahil ang Ephesus, kung titingnan po natin, ito yung pinakasentro, epicenter ng worship sa mga
Greek and the Roman gods. Kaya iba yung approach ni Pablo upang mawin sila at madala sila na mabuo, maging isa bilang church at taglay yung mataas na lengguwahe na ito ay galing sa Diyos. Yun yung problema. Mga Gentile, natuto tayo sa Bible School, inangkin na natin yung mga scripture na hindi naman sa atin, yung Torah book. Na yung Torah book, it is instruction concerning Judaism. At ito naman sulat ni Pablo, inaangkin din natin na kung nabasa, ay hallelujah, ito tayo, pero hindi ka pa na-transform. Wala pa yung manifestation of the Spirit of promise. Dahil kung meron sana, wala na po tayong division sa bawat isa. Meron na tayong pagkakaisa at kontrolado tayo ng batas ng Diyos, which is the law of love. Dahil ito po yung co-control sa tunay na iglesia or church, the law of love. Kaya makikita ninyo anong sabi ng Panginoon, the greatest commandment, to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and to love your neighbor as you love yourself. So pag-ibig, hindi katulad ngayon, kung ibang organisasyon ka, wala kang pakialam sa mga ibang organisasyon. Kung maliit itong grupo, wala ka rin pakialam. Dahil ang tinitingnan nito ay natatakot kayo na yung pera na ito'y nalilikom nyo na may bahagi dito. Di ba? Ganun po ang sitwasyon sa mundong ito. Pasensyahan na. Pero ang katotohanan kailangan mailabas po at maunawaan po natin na yung huling panahon nang pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, yun na po yung pagbahagi ng last days. Kaya nga ang ilalabas na rito, even kahit na mga Hudyo, mga Gentile, or ano pa man, ay iisa ng tatak. Hindi na po, wala na po yung tatak ng Hudyo, wala na po yung tatak ng Grego, kundi may isang tatak na lamang. Ito po ay yung church na ito'y tinatakan. It is the seal of the Spirit of promise. Kaya lahat ng may tatak na ito, sila na po yung aakyat sa kalangitan. Yung walang tatak sa impyerno po pupunta. Kaya mag-isip-isip na po kayo. Dahil ang impyerno ay hindi po biro, kundi ito po ay talagang napakainit. Dahil kung ang araw ay may init na 15 million degrees Celsius na pinaka-epicenter, aabot yan ng mga, let's say, mga 5 million. Itong 42 degrees, 50 degrees, ang dami nang namamatay. Kaya po mag-isip-isip na po tayo dahil yung pong pagpunta ng Panginoong Hesus at pagdating ng katotohanan ay hindi po ito isang laruan, hindi po ito isang competition. Hindi po ito upang sumikat ka dito sa daigdig, kundi ang Panginoong Hesus ay makasama natin to fulfill yung kanyang mission. At tayo po ay magiging church, pantay-pantay. So yun po yung katotohanan. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, tandaan po natin that the church that begot by Jesus Christ is He begot it according to His image after His own likeness. That is the church. Kaya lahat ng mga magiging church ay iisang language. It is the language ng kalangitan. Kaya nga mawawala yung mga puto-kutsinta, mga masasakit na mga salita, yung mga ganito, mawawala na yan. Dahil yan ay lahat yan ay salita ng mundo. Si Satan ang may akda. Kaya nga, marami magsasabi, kung ikaw magalitin at gano'n, bakit di ako pupunta sa langit?
Talagang hindi. Dahil ang tunay na may karapatan, binigyan ng karapatan na pupunta sa langit, ay yung church na ito'y may tatak, sealed by the Spirit of promise. Iisang mabubuo bilang isa at may isang language. Kaya kung yun po yung mangyari, lahat ng ating gagawin supposed to be, ay wala na pong concerning the kingdom of God. Kaya yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang araw sa Amerika. At tayo po ay manalangin. Father, thank you for this day. I pray, Lord, to continue unveil all the realities, Lord, that all these realities, Lord God Almighty, ay magkaroon ng katuparan sa lahat, Panginoon. I pray in the name of Jesus. Father, we thank you. Bless, Lord God, ang lahat ng mga taingan na karinig. And I pray na ito ay dumating sa kanila, nakalakip ang apoy, Panginoon, na manuot sa kanilang kalamnan in Jesus' name. Now, fire! Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.